Hello? Hello? Good evening. Hi! Magandang gabi. Magandang gabi po, Papa Jackson. Thank you so much po at napansin niyo po ako tonight. You're welcome. You are most welcome. Anyways, Wala welcome kinakabahan ako. welcome to Petty Night. Matagal ka na ba nakikinig sa akin? Matagal na po. Baka hindi niyo magustuhan ang sagot ko. Oo, wag na talaga na. Wag na. Okay na. Okay na. Okay na po, basta matagal na po akong nakikinig sa inyo, Papa Jackson. Anyways, ikaw ay anong pangalan mo? What do I call you tonight? B na lang po, as in B. I don't need the letter. I need the name. Kahit ano. Beds po. Beds. B-A-B-S, yun ba yan? B-E... B-S. B-S. Di ba inulit mo lang? Sorry po, kinakabahan ako. Ilan taong ka na, Bebs? 32 po. 32. Asan ka ngayon? Nandito po sa Pangasinan. Ay, Lucana ka? Babayan ko po kayo. Hindi po. Pangasinense po. Pangasinense. Pero yung asawa ko po, Ilocano. Okay. Alright. So, si Bebs ay nasa Pangasinan. Saan bahagi ka ng Pangasinan? Sa Lingayen. Lingayen. Di ba nandiyan yung 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 statwa ni MacArthur? Tinanggal na po. Tinanggal Kasi na? nire-renovate po ang Capitol ngayon. Tinanggal The renovation. na. Alam mo ba kung saan nakatago? Hindi ko pa alam. Wala? Hindi mo alam? Hindi po. Ano ba yan? Talaga? I remember when I was younger, we used to go there and have a photo. Lapit sa Kapitolyo, di ba? Opo, Kapitolyo. Dati ang dami-daming mga puno. Pero ngayon po, daming tinanggal, pinutol. Kasi under renovation. So, Parang nagrereklamo ka. Parang may laman yan, ha? Hindi naman po. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Bebs? Sa po akong reservation supervisor sa isang resort sa work from home po. Ulitin mo nga yun, yung sinabi mo. Reservations supervisor. Sa isang resort. Tama? Opo. Reservation supervisor sa isang resort. Okay. Hindi ko na po sasabihin kung anong resort kasi ikilala na po ako. Pero pag pinilit kita... Hindi naman po, para i-promote po din yung resort namin. At makahabol sa booking. Kikita ka no? Hindi naman po, empleyado lang, may target lang. May commission ka ba doon pag Ha? May commission ka, di ba? O hindi ka kikita, may commission ka. Tamo. Ikaw ba, ano ka ba anong tawag na? Mambabalato, ganun. Yun din ba ang, term na ginagamit nyo? Barato ba sa inyo, barato? Balato po. Balato. May asawa ka na ba, Bebs? Opo, meron na po. Mag-1 year pa lang po kami. Na bagong kasal. This December. Pero meron na po kaming anak na 3 years old. So noon na kayo magsama bago nagpakasal? Yes po. Siyempre kinilala mo ng mabuti. Kung tamang tao ba talaga. Talaga. Tama naman. Opo, tama naman po. Ayun. Sobrang bait naman at responsable. Okay. Okay, sige. Hindi po about sa kanya yung heartbreak ko ngayon, Papa G. Ba't iiyak ka na? Bakit?
Yes Kwento. po. Kwento Ano lang po, super fur mom. Ano po? Fur mama po ako. May alaga po akong aso. Oh, naku. Mukhang mag-iiyakan tayo ngayon. Mhm. So, alam ko nga po din, pet lover ka rin po, Papa Jackson. No, I'm more than a pet lover. I'm an animal lover. O, yun nga po, naging vegan ka dahil ayaw mong Yeah. I don't like masaktan ng mga animal. I don't like eating them. Nga po, so yun, meron po akong pet, dog po siya, si Ipay. Ano no? Ipay po. Anong breed po 'yan? Half breed po siya, Aspin and mini pincher po. Mini pincher saka? Aspin po. Okay. Yun lang naman po. Magpa 5 years na po siya sa January. So, sobrang naging siya yung first baby ko. Kasama ko lagi sa pagtulog, katabi ko. And then, nagbuntis po siya nung first pregnancy niya. Premature. So, namatay lahat ng babies niya. Okay. Nailabas naman niya po lahat. Pero, mas siguro mga August, July. And ngayon, nagbuntis po ulit siya. Second pregnancy. Okay. Medyo matanda na po kasi magpa 5 years na nga po. No, bata pa. Prime years niya yan. 5 years. It's prime year. Po, yun po. First time niya lang po nung August na ang anak. Second pa lang niya ngayon. So, nung kasagsagan ng bagyo po, ng super typhoon na Uwan, 10 p.m., pinanganak niya yung unang baby niya. Okay. So, luckily alive naman po yung first baby. Then as I observe her po, then sumunod po ang second baby ng 1 a.m. Okay. So buong gabi habang bumabagyo, sinasamahan ko po siya para mag-deliver. And then buong gabi akong gising para yun nga support siya. Pero wala, pero hilab ng hilab. And then next, nalabas na po niya ng puppy niya is 7 a.m. na. Pero patay na yung puppy. So, buhay naman yung first at second. And then third, namatay po. Patay na po nung lumabas yung baby. Okay. So, I think akala ko last na yun, pero the whole day na may bagyo-bagyo pa So, nun. only 2 of the babies or the puppies survived? Yes po nun. Okay. Dalawa. And then yung pangatlo, namatay na po siya. And then buong araw po, ino-observe pa rin siya. Pinipilit niya pa rin, nag-i-ere pa rin po siya. So parang may gusto pa rin po siyang ilabas. Okay. Pero hindi niya mailabas. And then, may lumalabas na nga po sa kanya. May mga black na lumalabas sa kanya. So, super worried po talaga ako. So, bakit di mo dinala sa vet? Tanong ko lang. Yun nga po, bumabagyo Papa Jackson. Wala kakatapos lang po ng bagyo nandito sa Pangasinan. Wala pong kuryente buong Pangasinan. Oh my God. Tapos, pero trinay ko, nag-search ako sa Facebook lahat-lahat ng pwede kong matawagan na vet. So I tried almost siguro mga 8 na clinics po, pero puro unattended, puro out of service. Pero luckily, may natawagan po ako
pero mga 8 p.m. na po yun. So, from the time na 7 a.m. niya huling nilabas yung third baby niya. Ere lang siya ng ere buong araw hanggang inabot siya ng gabi. Imagine, no, yung Yung pain niya po, Yeah. opo, grabe. Sobrang, pati ako nahihirapan pag tinitignan ko po siya. Sobrang frustrated po akong tumatawag sa mga vet clinic, pero talaga sumabay kasi sa super typhoon, kaya ayun po. Pero may sumagot naman po, and yung sumagot luckily malapit lang po sa barangay namin, kaya pinuntahan niya po ng mga 8 p.m. si Tipay para tignan po. Kasi nanghihina na rin po siya noon. I could imagine. I mean, Opo. okay. Nanghihina na siya at halos hindi na talaga makatayo. So, yung vet chinek po niya. So, kinonfirm niya, opo, na meron pang puppy sa loob na hindi niya mailabas. So, ang option na lang po talaga, cesarean or yun nga po, pero close ang clinic nila. Ang sinadjust niya po muna, pwede daw po iswero muna. And then, ibigyan siya ng pampahilab at antibiotics para at least lalakas siya sa swero, baka mailabas pa daw niya yung puppy. With her own strength, parang ganun. Yes po, opo. Sa stress na lang po muna siya. And advice po is tulungan namin siya. Every time na iire siya is ipupush namin yung tummy niya para matulungan na ilabas yung baby. Okay. So buong gabi po. So umabot na naman ng another night. Yes po, opo. So wala din po talaga akong tulog Okay. noon na nung bagyo pa lang na sinasamahan ko na siya, and then another night na naman po na sinasamahan ko siyang ilabas yung baby. Okay. Yun po, pero wala talaga. Hindi niya nailabas. Nanghina na si Tipay noon. By 7 a.m., tinawagan ko na ulit yung vet at sabi ko nga kailangan na po talagang cesarean. So, medyo out of budget kasi Papa Jackson, may baby kasi ako na 3 years old, so medyo malaki pa yung gastos namin. And kakagaling ko lang din sa operation nung June para tanggalin yung implant ko kasi meron na po akong nabalian na rin ako ng buto dati sa left femur, so nagkaroon na rin po ako ng bakal sa hita. So kakapatanggal ko lang siya nung January. So medyo gipit pa sa budget, humahabol pa sa budget, pero sige, sabi ko, nakiusap ako sa doktor na kung pwede kahit 50% po muna, and then unti-unti na lang namin bayaran pag kaya na pong i-full. So, yun po. Na-operahan naman po siya. Natanggal yung last baby. Yun nga daw po, nabubulok na sa loob. Lumobo, kaya hindi niya mailabas. Nag-inflame na yung loob. Yes po, opo. Kaya daw po hindi lumabas kasi parang mas naunan pa daw namatay yun kesa doon sa third baby. Kaya so kung hindi po talaga siya pinaoperahan, maaaring mamatay po talaga si Tipay kasi malalason daw po siya. Yeah. I mean, rule of nature. Anything that's decomposing inside you will harm you. Yes po. So, ayun po. Nakiusap ako sa vet na 50% ibayad ko para ma-operahan siya. So, na-operahan naman po siya. So, now yung first and second baby, super, rin po ako. Inaalagaan ko rin sila ng todo kasi nga bagong cesarean si Tipay. So, nagiging parang siya ng strength niya. So, ako rin po yung nag-aalaga sa
2 puppies niya. Okay. So, gumigising po ako every 2 hours para padidehin po sila. But last night po kasi kaya yun, napa-PM po ako sa inyo na Oh my God. Mhm. Okay. Go ahead. si Pipay, okay naman po. Pero bumubuka po kasi yung ano niya, yung sugat niya. So, hindi pa rin okay ngayon si Pipay. Pero as per yung vet na kausap po, nag-opera sa kanya, may pili siya na spray na i-spray sa sugat ni Pipay para mapigilan yung pagbuka ng sugat niya. Pero yung second baby na inaalagaan ko, namatay na siya kagabi. Is okay. Ayun po, sobrang lang po kasi, hindi ko alam, frustrated siguro ako na gusto ko silang makitang lumaki sana kasi advice nga ng vet is last na daw na pagbuntisin namin si Pipay, hindi na daw po advisable na magbubuntis ulit siya. Gusto ko sana talaga na mapalapit ko yung mga puppies niya. Pero namatay na yung isa ko gabi. After 9 days na yun po, naalagaan ko sila every 2 hours kong pinapagat. Gumigising ako kahit na hating gabi, madaling araw para alagaan sila, pagatasin sila. So, iisa na lang po yung naiwan na puppy. Pero, yun nga po, gusto ko lang po talaga itong kausap ko gabi. Kaya sobrang makaawa ko sa'yo na mapansin mo ko kasi ang bigat ng pakiramdam ko talaga pagkawala ng isa. Kaya hindi naman sa nawawalan ako ng pag-asa. Meron pang isa na inaalagaan ako. Pero hindi ko pa rin sabi kung magsasurvive siya. Ayun daw po, Papa Jackson. Masakit lang po talaga kasi parang apo ko na nga sana itong mga to kasi sobrang mahal ko si Pipay. So talaga yung grabe yung pag-aalaga ko sa kanya. Siya yung panganay ko sa anak ko. So parang itong mga anak niya talagang todo alaga din ako at gusto ko silang mabuhay sana. Pero ganun yung naging ending ng isa kagabi. Kaya bigat-bigat ng pakiramdam ko. Parang ano ba, kasalanan ko ba? Kasi hindi ko ba napagati ng maayos? Hindi ko ba Well, to a lot of people, this is weird. For people who never experienced the love of an animal.
I completely share yung iyak ni ano ngayon ni Bebs kasi I know how it feels to alam ko ang pakiramdam na na you have you lost a fur baby. So you have Pipay and you have one of the puppies, tama? Yes po. Kamusta yung natitirang puppy? Nagkagatos naman po siya pag pinapagatos ko. Pero, kaya po ganun din naman yung ginawa ko sa una eh. Sinagatos ko din naman siya. Inaalagaan ko naman. Pero, nanghina at namatay pa rin. So, hindi ko alam kung naninegative po pa ako kasi parang natatakot ako na baka kaliba yung ginagawa ko pag-aalaga sa kanila. No. Of course you cannot blame yourself. Of course not. You're not supposed to blame yourself. Ano ka ba? Tumigil na tayo sa part na malungkot. Okay. That we can all agree. Pero hindi na para sisihin mo sarili mo. It wouldn't be fair to you. I can understand. Because ako ay isang animal lover, so I don't know what to tell you. Meron pa bang si Pipay? May pang-spray pa ba siya? Opo, meron pa naman. Pero sa ngayon, ganun pa rin po. Nakabuka pa rin po yung sugat niya. Ano kailangan niya ngayon? For her to be completely out of the woods? Ang sabi naman po ng vet is yung spray muna. And then, antayin namin yung 2 weeks pag hindi pa rin po nagsasara yung sugat niya, baka i-repair daw po yung tahi. But Pipa is her old self. Mahina lang pero kumakawag ang buntot. Opo. Medyo masaya pa din naman siya pag pinakausap ko. Okay. What can I do for you? What can I do for you? Wala naman po, babaya ko na. Gusto ko na po talaga ilabas yung bigat na nararamdaman ko. Okay. Kasi wala hindi ko alam kung maiintindihan ako ng pamilya ko. Pero yung asawa ko, mahal din naman si Pipay. Pero nagtatrabaho kasi siya kaya hindi na kami masyado nakakapag-usap. At hindi ko talaga tulog na siya pag mga ganito oras. Kaya wala akong pakausap. Wala akong kapagsabihan na ganito yung nararamdaman ko. Is there anything you want to ask me? Meron ba?
Wala po, Papa Jackson. Gusto ko lang po talaga magsabi. Pasensya na po sa amahan. No, 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 no. No. Not to brag, but I could be the perfect person to talk to when it comes to animal. I get you. Well, if there's anything, don't blame yourself. Yun na lang siguro. Huwag mong i-blame ang sarili mo sa isang bagay that you did your very best. Okay? In the past 2.5 years or 3 years yata, I lost, okay lang magkwento ko sa'yo? Yes po. I lost Miggy Boy, yung panganay ko. I missed him every day. And then, we lost Beverly, yung rabbit namin. Although, end of life nila yun eh. Si Miggy Boy was 13 years old. Si Beverly kasi hindi siya neutered. 3 years old lang sila pag hindi sila neutered eh. Ang rabbit. And then si Mr. Bert, we lost him last year. It's a cat. Si Bert, very untimely. Hindi na maintindihan why we lost him. And I didn't show it to anybody, but I was crying like you are tonight. I was. I'll tell you how Miggy Boy passed. Gusto marinig yung kwento? Sige po. It was, I think, 3 years ago. Biyernes Santo, I was alone in the house. I was watching something on my computer. Si Miggy Boy seldomly comes up mga time na yon dahil he's old. He's old and he sleeps downstairs. Kila kuya. But Miggy Boy was the alpha male of all my dogs. So he is free to roam the house. He can knock in every door and we have to open the door for him. Kasi he lived half of the life ng anak ko. Parang kalahati ng buhay ng anak ko, kasama namin siya. Family talaga. That night, I was alone, almost midnight. He knocked on my door. Knock meaning scratched yung pintuan ko. I was with the other dog here. Everyone else was downstairs. I was alone. Ako lang tao sa bahay. Kasama ko lang puro aso. I was with Mushroom. Yung isang aso ko. Mushroom was a gift from Karen. So, umakyat si Miggy Boy. I-push the door kasi ajar lang yung door ko. Hindi siya nakalock. Push the door. Tapos tumingin ako sa kanya. Paghabi ng pinto, tumingin siya sa akin. So, it was just normal. And then he walked towards me. Sabi ko, hi kuya. I call him kuya. Hi kuya Miggy Boy. Of course, sa mga hindi nag-aaso, hindi nyo ito maintindihan. Kami mga fur parent, we talk to our dogs or cats or rabbits like human beings. So sabi ko, hi kuya. And then I went back to, I don't know what was I doing sa computer ko. And then mamaya, nangangalabit si Mushroom sa akin. The other dog that I was with in the room. Tapos, I always have treats sa kwarto ko eh. Akala ko humihingi ng treats si Mushroom. So, rule namin, kung sino ang alpha male, gets the first treat. Kung sino man ang matandang aso, siyang kukuha ng unang treat. So, nung humingi sa akin si Mushroom ng treat, akala ko humingi siya ng treat. Nung pala, kinakalabit niya ako kasi nakita niya si Miggy Boy was lying beside me. Kasi aabutan ko dapat siya ng treat eh. And then, pagtingin ko kay Miggy Boy, bumubula ng bibig niya. And then, I took my towel, binalot ko siya. I know that was it. I've been with him a decade. Alam ko yun na yun. That's it. So he was having a difficult time breathing. And then I was crying. And then I told him, well, thank you, anak. It's okay, you can go. But I was crying. Sabi ko, you can go, pwede na. Pwede ka na mauna, anak.
And I said, thank you. Thank you for all the years. And I realized of all those nights I cried, nights I cried alone in my room, he was the only witness I had beside me. Nobody else's. My other dogs was not here in the room. He was the only dog. He was the only living and breathing soul that saw every time I cried so many times that the world did not know. So I said thank you to him. And then when I said thank you to him, huminga siya, siguro mga 5. Yung first 3, sobrang lalim. And then on the 4th one, peaceful na. And then he was gone. And I called my brother. Sabi ko, kuya, uwi na kayo. Sa Lamay sila nun eh. Sabi niya, sige tol, uuwi na kami. Dadaan lang kami ng vet. It was 11. Mayroon kasing bukas na butika ng mga aso sa Makati. Kasi nung araw na yon, nung gabing yon, nagpapabili ako ng gamot sa ubo niya. May ubo siya eh. So sabi ko, wag na kayong bumili ng gamot sa ubo. Miggy's gone. Hindi nila narinig yung part na yun. So before they went home, they still bought the medicine. Then they came home, I was holding Miggy boy. I was crying. And we drove from the house to Commonwealth. And binurol namin siya. And until today, I still have yung kanyang ashes downstairs. Together with Beverly and together with Mr. Bert. So I know exactly what you feel and how you feel. So don't apologize. It's not petty. It's not petty. Thank you, PJ. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na nagpaalam kay Tipay. Yeah. Sana magpalakas siya. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Is there anything that Pipay needs? I can help you out with? Meron naman po, Papa Jackson. Nag-loan na yung asawa ko sa Magkano yung yung sa trabaho vet? niya. Magkano pa yung kulang sa vet? 8,000 po. 16,000 yung buong operation niya? Yes po. You're missing 8,000. Sige. Pero Mag-loudspeak. nag-loan naman po yung asawa ko. No. Di ako mayaman, but mag-loudspeaker ka ngayon. Go to your GCash account. Oh my God. I will not give the entire 8,000. I'll give you 5. Thank you. Because my charity is only for animals, not for people. Alam ng tao yan. Thank you so much, PJ. No, do it now as we speak. Go to your GCash account. You have my messenger with you right now, tama? Opo. Send it to me now. So I can send it to you. Kasi baka mamaya sabi nangako lang ako dito ng kamag-alala. Kaya na lang mapinatay ako mata ng aso. So I don't even announce it. Have you sent it? The QR code to me? Ito po, tinatype ko. No, not the number. The QR code. A QR code for a while po. So para po sa kaalaman ng lahat, bayad po ng Meralco bukas, magpapaputol muna kami ng kuryente. Ha? Okay. Okay. Oo, ha? Bahala na, okay? Wag na mag-aircon. Wag na rin mag-live, oh. Have you sent it?
Ay, nako. Galing lang naman to sa mga binagsak nila sa ano. So, this is not my money per se. Galing lang to sa binagsak nyo dyan sa my TikTok. I just checked. I have around 4,000 pesos on TikTok. So, binibigay ko lang. So, galing sa inyo to. Ang tagal. Magbabago isip ko. Tagal ang tagal. May sapatos ako nakita ngayon, no? 4-5. Mas mura to. Wala kasi akong Gcash. I'm coming from a bank account app. Ayun na. Asan na? Okay, wag nyo i-God bless you. And binigay nyo to. You gave this to me. Nagbagsak kayo sa TikTok. Nag-send kayo ng gifts. I checked kanina. I have around 4,000 pesos. So this is not my money. This is from you guys. This is not from me. Okay? I'm just a vessel here. Mag-gift na lang kayo kung siya mag-ambag. I'm sending it now. Dapat maging ano to. Dapat maging ano to. It has to be real time as we do it. Natin kung antayin mo ha. Yes po. Okay. Ayaw oh. Parang ayaw talaga te. Parang ayaw eh. Sent. Check it. Andito na po. Thank you, PPJ. Okay. Give my belly rub to Pipay. She'll make it. Favorite niyang mag-belly rub. Pinamassage ko po siya pag mga ganitong habang nakikinig ako sa inyo. Okay. Yung asawa mo nag-loan, your husband must be so supportive of you. Opo. Bali, kasi siya po talaga yung naging first baby namin. 6 years na po kaming boyfriend at girlfriend. Dumating si Pipay 5 years ago. So parang first year namin, we have Pipay na. And talagang mahal na mahal rin niya si Pipay. Well, she'll make it, don't worry. So may assignment ka sa akin. Give Pipay my belly rub from me. Okay? Yes, PPJ. Thank you so much po. Hindi pa tapos. Meron pang isang assignment. Ano po yun? Handa ka na ba dito? Di ba nag-loan yung mister mo? Opo. Ayan. I-belly rub mo rin. Medyo lawakan mo lang yung circumference ng belly rub, ha? Okay. Oh. Okay? Thank you. Oh my God, di ko na-expect to PPJ. Gusto ko lang sana talaga. I know you're not asking for it. By the way, I wanna clear this up, no? Baka may tumawag sa inyo, hihingi sa akin ng wala pa akong pan-donate, hindi ako mayaman. Ito pong pinadala ko sa kanya, dinagdagan ko lang ng mga 200. Binagsak ito ng mga tao sa TikTok. Ay, TikTok tuloy. Tama. TikTok. Sila nagbagsak niya yung mga gift-gift nila. I checked kanina. I have around parang malapit sa 5,000. So, binigay ko lang po kay Bebs. Alright? That did not come from me. That came from... Pasalamatan yung mga nagbagsak sa TikTok. Thank you so much po sa inyong lahat. More power po sa inyo. At support lang po natin si PPJ kasi sobrang laki ng puso niya. Mm-hmm. Minsan may iba pang malaki sa akin. Chan. Yung chan. 5 araw na ako din nakakapag-gym. Malaki na yung chan ko talaga. Anyways, Bebs.
Siguro, pag mag-reply ka sa akin, update mo ako sa fan page ha. Wag dito sa personal account ko kasi after the call, I restrict you guys. Kasi personal ko to, ha? Yes po, opo. Good morning to you, ma'am. Morning po. Thank you so much po. Good morning, bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye.